Kasalukuyang kumakain si Jane ng paborito niyang coffee jelly sa Sweet Sage. Iniwan siya ni Mag sa bahay nito na nag-iisa dahil may date daw ito at ang ngayon ay boyfriend na nitong si Lian. Yes, a week after the renowned actor Joaquin Antonio announced to the world his feelings for Jazzy, Lian admitted his long-time feeling for her friend too. Nagkataong mahal din naman pala ito ng kaibigan niya. Medyo slow lang talaga ito, kaya nga akala nito ay si Waki ang mahal nito. Mabuti na lang at naroon siya para paliwanagan ang inaagaw na isip nito, kaya ngayon ay masaya na ito sa piling ni Lian. Sumubo siya ng isang kutsarang coffee jelly. Agad siyang nakadama ng pangingilo kaya napapikit siya. Tumunog ang wine chime na nakasabit sa pinto ng Sweet Sage. Nang lumingon siya ay nakita niya ang seryosong ngunit gwapong mukha ni Michael. Ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang malaman niyang sakali pogi nakatira ito. Hanggang na mga sandaling iyon ay naalala pa rin niya ang reaksyon nito nang sabihin niyang siya ang kaibigan nito noon na nagbigay ng kwintas nito. Napahiya siya nang itatawa niya siya nito pero natural na nakapapala niya ang mukha niya dahil na rin sa paniniwalang tama siya ito at ito nga si Makmak na naging kaibigan niya noon ay iisa. Hindi siya nagpasindak dito. Nakipagpalit pa rin siya rito sa kabila ng iritasyong ipinakita nito sa kanya. She never thought he would turn out to be the guy he was now. Tahimik lang ito noon at hindi pala kibo. He was also a bit lanky when they were kids. May pagka-nerd din ito dahil palaging nakasubsob ang ulo nito sa libro. Kaya naman madalas na napagtitripan nito ng mga batang siga noon sa lugar nila. But seeing him now, malayong malayo na talaga ito sa kaibigan niyang ipinagtatanggol pa niya noong mga bata pa sila. He looked so confident and so sure of himself now. Makmak, napangiti siya. He hated being called by that name, yet she still called him because she found his reaction to it so adorable. Dumiretso ito sa counter ng shop kung saan nakatayo ang kaibigan nitong si Sage. Sinundan pa rin niya ito ng tingin. Pagkatapos nitong umorder na makakain ay dumiretso ito sa isang bakanteng mesa at binuksan ang laptop na bitbit nito. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ng paligid nito. Nangalumbaba siya at patuloy na pinagbasdan nito. Nang hindi makatiis ay tumayo siya. Binitbit ang pagkain niya at nilapitan nito. Makikishare siya ng mesa. Hello Makmak, kamusta? Sino na naman ang kawawang nilalang na ipapakulong mo nitong nakaraang linggo? Sinulyapan lamang siya nito kapag na ibinalik nito ang tingin sa laptop. Wala pa, pero ikaw, malapit na. Ninitian niya ito. It was crazy, but she found out she was fascinated with him when he was being obnoxious and mean. Ikaw talaga? Siguro na mismo ako dahil hindi tayo masyadong nakakapag-bonding, no? Ikaw naman kasi, palagi kang busy sa trabaho. Tumingin siya sa laptop nito at nakiusyoso. May bold bar yan? Tinapik nito ang kanyang noo palayo sa laptop nito. Tantanan mo ko dyan, April. Hinaplos niya ang kanyang noo. Hi, high blood ka na naman. Sabi ko naman sa'yo, dapat ako na lang lagi mong tinitingnan imbis na yung laptop para gumandang daloy ng dugo mo. Too much radiation is bad for your health. Tiningnan uli siya nito. Binigyan niya ito ng pinakamaganda niyang ngiti. Ngunit ibinalik lamang uli nito ang atensyon sa laptop nito. Uy, himala. Hindi mo yata ako pinalayas ngayon. Wika niya habang patuloy na paglantak sa coffee jelly. Usually kasi, makita mo pa lang ako ay parang nagbibigay ka na agad ng signal na bawal akong lumapit sa'yo. Ito ang unang beses na hindi bayolente ang reaksyon mo sa paglapit ko sa'yo. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Tanong nito nang hindi tinitingnan. Kumain ka habang dumadaldal? Wala eh. Iniwan niya sa bibig ang ginagamit na plastic spoon. Ganyan ako ka-talented. Kaya tingnan mo, sa sobrang talent ko, pagbabakasyon na lang ako. Hindi talent yang sa'yo. Ang tawag dyan, katamaran, sabi nito. Yes, sang-ayon na lamang niya. Tama ka,
Ang talino mo talaga, Makmak. I told you to quit calling me Makmak. Inalis nito ang kutsara sa bibig niya at ibinalik iyon sa plastic container ng coffee jelly. Pwede ba? Bumalik ka sa upuan mo. Nakakaistorbo ka sa ginagawa ko. Nakakainip dun sa upuan ko. Hindi tulad dito, may magandang tanawin. Nangalumbaba uli siya at lantarang pinagbasdan nito. Gusto mo ng masahe? Magaling ako sa ganyan. Mamili ka. Thai, Swiss, Shiatsu, hard, soft, powder or lotion. How about shutting up and letting me do my job in peace? Suhestyon nito. Alam mo, hindi kasi ito ang tamang lugar upang gawin mo yung trabaho mo. Lugar ito kung saan dapat ine-enjoy mo ang masasarap na pagkaing hatid at kaligayahan sa sikmura na tanging si Sage lamang ang makakagawa. Binalingan niya ang crew na lumapit sa kanila kung saan bitbit nito ang tray ng in-order ng pagkain ni Michael. Tama ba ako, Donna? Oo, Ate Jane. Nakangisim bumaling uli sa kanya si Michael. See? No. Why? Eksaheradong tanong niya. Bakit hindi ka gumaya sa mga taong sa paligid mo? Masaya sila kapag nakikita nila ako. Kausapin mo sarili mo. Better yet, leave me alone. Pagkasabi niyon ay ibinalik na nito ang atensyon sa laptop nito. I can't. Nagulat siya sa sinabi niya. Pakiramdam niya ay tagos sa kanyang puso ang mga salitang inusan nito. Mano ba? Wala lang yun, no? I mean, I can't talk to myself. Agad na bawi niya sa sinabi. Hindi bagay sa image ko ang magmukhang tangang kinakausap ang sarili ko. Kumutsara siya ng coffee jelly at isinubo iyon. Ang kaso, napadami yata na kutsara niyang coffee jelly kaya nanigas ang kanyang panga nang maramdaman niya ang matinding lamig na dulot niyon. Nang sa wakas ay mahimasmasan siya ay nilingon niya si Michael. Nakamasi dito sa kanya na tila nakakakita ito ng hindi nito dapat makita base na rin sa pagkakakunot ng noon nito. She just smiled at him and make a peace sign using her fingers. Umiiling-iling ito. Kapag kuwan ay iniabot nito sa kanya ang tissue paper na kasama ng in-order nito. Hindi niya alam pero parang gusto niyang kontrahin ang sikat ng battle cry ni Nora Honor na walang himala. Nang mapansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito, tila natatawa ito pero pinipigilan nito ang sarili. You look like a fool. Wika nito. Punasan mo nga yung bibig mo. Kinuha niya rito ang tissue paper at idinampi sa kanyang mga bibig. Salamat. You missed the spot. Huh? He reached out a hand and brushed his thumb on the side of her mouth. Nagulat siya sa ginawa nito dahil iyon ang unang pagkakataon na kumilos ito upang lumapit sa kanya mula nang mag-cross uli ang kanilang mga landas. Kaya naman napatitig siya rito. Natuwa siyang kulitin nito kahit halatang naaasar na ito kapag ginagawa niya iyon. But then again, kaya lang naman hindi siya tumigil sa pangungulit dito ay dahil hindi siya itinataboy nito. Not that she wanted to be shoo away because she really liked being with him, being able to tease him. Pero mas nakakatuwa pala kung ito mismo ang kumilos at magpakita ng kaswitan sa kanya. She felt her heart flutter at his mere touch. I'm not doing this for you. Okay. His hand continuing gentle cares on the side of her mouth. Huwag kang umasa mauulit pa to. Sure. Then will you quit smiling at me like that? You're the bossing. Sumimangot siya. Para lamang muling mapangiti. Makmak. Umayos ito ng upo pagkatapos ay bumuntong hininga. Bagaman pinagbasa nito ang laptop nito, hindi naman ito bumalik sa pagtipa roon. Sa halip ay tumawag ito ng isang crew. Pakibalot na lang ng mga in-order ko. Teka, aalis ka na agad? Tanong niya nang iligpit ng crew ang in-order nito upang ibalot sa counter. Oo. Pero bakit? Dahil ang gulo mo. Magulo ako? At maingay. Ayoko na maingay. Ha? Sino maingay? Nilingon niya ang dalawang teenagers na tahimik na kumakain sa katabi nilang mesa. Wala namang
Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil sa pagbaling niya ay wala na ito. Naglalakad na ito patungo sa counter kung saan kinuha nito ang pagkain ipinabalot nito. Napasandal na lamang siya sa kinauupuan niya at nakangiting pinagmasdan ang bulto nito habang palabas ito ng bake shop. Inasar mo na naman si Michael kaya nag-walk out na naman ang isang yon ano? Nakangiting tanong sa kanya nang kalapit lamang na si Sage. Hindi inosente ako. Pinagmasdan niya ito. Isa na yata ito sa pinakagwapong lalaking nasilayan niya. Kung ganon, bakit siya nag-walk out? Hindi niya matik ang kakuitan ko. Tinawanan niya ang sariling kayabangan. Okay lang yun. Medyo nakakasanayan ko na rin ang pagiging masungit niya. Pero hindi naman yan dating ganyan no, nung mga bata pa kami. He was gentle and nice back then. Tinawanan niya si Michael. Huminto ito sa paglalakad at nakakunot noong sinagot ang cellphone nito. Hindi tuloy niya napigil ang mapangiti. Nakakaaliw tingnan nito tuwing kumukunot ang noo nito. Sa totoo lang, hindi niya mapaniwala ang ito at ang kababata niya noon na inuutu-utu pa niya kung minsan iisa. May pagkalampay ito noon, patpatin at mukhang hikain. Ang mga iyon ang mga dahilan kaya madalas itong napapagtripan ng mga batang siga sa eskwelahan nila. Nakadagdag pa sa pagiging mukhang helpless nito ang makapal na salamin ng mata nito. 2 taon ang tanda nito sa kanya pero tila magkasing edad lamang sila noon dahil magkasing taas sila. She used to protect him from bullies when they were kids. But looking at him right now, who would ever think he was once a nerdy and gawky boy during his childhood and teenage years? Kung hindi siguro niya na-recognize ang kwintas na ibinigay niya rito bilang remembrance niya bago ito umalis kasama ang pamilya nito, hindi siya maniniwala na ito ang Michael na kababata niya ay iisa. You were saying? Untag ni Sage. Mabilis na ibinalik niya ang atensyon dito. Iyon na nga, mabait dati yang si Makmak. Nagulat nga ako na magkita uli kaming dalawa dahil ang layong-layo na niyan si Makmak na nakilala ko noon. Ganun ba? Well, nang makilala namin siya ay ganyan na talaga siya. Tipong laging sisibatin ng tingin niya ang mga tao at palaging bad trip sa mundo? Parang ganun na nga. Tatawa-tawang sang-ayon nito. Sage, matagal na ba kayo magkakilala? Medyo. He was still studying law at UP when he moved here. Iyong katirik-tirikan ng bahay niya ngayon, iyon ang dating boarding house na inuupahan niya. Nung ibinenta ng may-ari ang bahay at lupa, binili niya iyon. Ipinangiba niya ang lumang bahay at pinapunta na lang yung bahay na iyon dito. Kayo? Mga bata pa kami nang makilala ko siya. Kapit-bahay namin sila sa Santa Mesa. Pero umalis sila dahil nadistino sa ibang lugar ang tatay niyang isang sundalo. Kailangan nilang mag-ina na sumama, kaya nawalan na kami ng komunikasyon. So that's what happened? Mabutit natatandaan mo pa siya kahit ang tagal na niyong hindi kayo nagkikita. Oo nga pero siya hindi niya ako kaagad matandaan nang magkita kami. Sumubo uli siya ng coffee jelly na magsimula ang malusaw. In fairness, Sage, ang sarap nitong coffee jelly mo. Parang ito na yata ang pinakamasarap sa lahat ng coffee jelly na natikman ko. The best talaga to. Biglang segue niya. Buti naman at nagustuhan mo. At dahil dyan, bibigyan kita ng 10% discount tuwing pupunta ka sa shop ko. Talaga? Oo, I know how to take care of satisfied customer. Uy, ang bait mo naman. Salamat ha. Pwede ba kitang halikan? Ngumiti ito. That would be nice, but I don't think Michael will like it. May nginitian nito sa likuran niya. Oh, pare, bumalik ka yata. May nakalimutan ka? Paglingon niya ay nakita niya si Michael na naglalakad patungo sa direksyon nila ni Sage. Meron, sagot nito. Tumingin ito sa kanya. Nagrigodo ng kanyang puso. Siya ba ang binalikan nito? Naiwan ko ang ballpen ko. Ngik, akala pa naman niya ay siya ang dahilan kung bakit bumalik ito. Iyon pala, ang lintik na ballpen lamang sa tabi niya ang binalikan nito. Dinampot nito ang ballpen. Inaasahan niyang aalis na ito, pero tumingin ito sa kanya.
Tapos ka na? Tanong nito. Bakit? Kung tapos ka na sa kinakain mo, halika na. Bago pa siya makapag-react ay hinawakan na nito ang kanyang mga kamay at hinila siya patayo. Kahit nagtataka ay sumama siya rito. After all, she liked the feeling of his warm hands holding hers. Tumingin na lamang siya kay Sage upang magpaalam. May itinuro ito na sinundan niya ng tingin. Don't leave valuable things unattended. Iyon na nakasulat sa pader. Napangisi siya sa nabasa. Kumaway siya rito habang naglalakad sila ni Michael palabas ng bake shop. Nakuha agad niya ang ibig pahiwatig nito. Nakakunot ang noong tumingin sa kanya si Michael. What was that all about? Ang alin? Yung tiningnan niya ni Sage. Wala yun. That wasn't nothing. I saw you two talking. Mukhang nag-e-enjoy kang makipag-usap sa kanya. Kaya pala may pakiramdam siyang tila nakatingin sa kanya habang nakikipag-usap siya kay Sage kanina. Nakatingin pala ito sa kanila. Hindi tuloy niya napigilang mapangisi. Bakit? Nagsiselos ka? Hindi. Hindi siya naniwala rito. Sinundot niya ito sa tagiliran. Nagsiselos ka eh. Sige na, aminin mo na. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ipagkakalat sa kanila. Jane April. Oh, I'm not jealous. Okay. Inuunawa mo ba mga sinasabi ko sa'yo? Oo naman. Hindi ako nagsiselos kay Sage. Sabi mo nga, hindi ba? Ninitian ulit niya ito ng pagkakaganda. Pero bakit hawak mo pa rin ng mga kamay ko na tila may aagaw sa akin kung sino? Puna niya. I'm not holding your hand. You are. Itinuro niya mga kamay nilang magkahagupong pa rin. Mabilis na binitawan nito iyon at mabilis din siyang iniwan. Uy, nagsiselos nga ang lolo. She was happy. Nakita uli niya ito at hinaplos nito ang kanyang pisngi. Tiningnan siya nito nang hindi nakakunot ang noo. Binalikan siya nito at hinawakan nito ang kanyang kamay. Kaya ayos lang kahit nilayasan siya nito. Ganon talaga ito. Lumalayo kapag naaasar sa mga pangiinis niya. She couldn't figure him out sometimes and couldn't ever read his mind. Still, she would love and never be tired of this obnoxious, surely 28 years old bad guy. Hey Makmak, wait lang! Habol niya rito, medyo napapalayo na ito sa kanya. At dahil wala ang atensyon niya sa dinaraanan niya, kundi kay Michael, hindi niya napansin ang humps sa harap niya. Nadapa siya nang wala sa oras. Aray! Hiyaw niya. Lumingon nito at nang makita siya nakadapa, ay mabilis na dinaluhan siya nito. Anong nangyari sa'yo? Nadapa. Nakita ko nga. Tumingkaya dito sa harap niya. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong niya. Ini-inspeksyon na sugat mo. Hindi naman mukhang malalim, pero kailangan pa ring linisan para hindi ma-impeksyon. Tumayo ito. Kapag kuha na inilahad nito sa kanya ang kamay nito, tinanggap niya. Saan tayo pupunta? Sa bahay ko. Bakit? Gagamutin natin yung sugat mo bago pa maputol yung paa mo. Sus, ang sabihin mo, nag-aalala ka lang na mapangis na anak ko ng mga magagandang binti ko. He looked at her with a queer expression on his face. Pagkatapos ay umiling-iling ito. Nagbago ng isip ko. Sige, maiwan na kita rito. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!